Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kandila at bulaklak. 3 araw nang nakaburol si Lola Adela. 3 araw na ring pabalik-balik ang mga kamag-anak, mga kaibigan at mga usisero para kay Marco. Siya kumahampay siya ay Ma'am Marco. 3 araw na itong impyerno. Pagod na siya sa pakikipagplastikan, sa mga tapik sa balikat na walang pakiramdam, sa mga condolence na parang memoryadong linya lang sa isang dula. Gusto na lang niyang umuwi sa apartment niya sa Maynila, magkulong at magpanggap na hindi nangyari ang lahat ng ito. Mark, tawag ng tita niya. Sabay abot ng isang maliit at lumang kahon na gawa sa Nara. Habilin ng lola mo, para sa'yo daw. Tinignan ni Marco ang kahon. Simple lang ito. Walang barnes pero mabigat. Ano na naman kayang lumang gamit ito? Mga rosaryo? O baka naman agimat? Ulasa sa mababanggimat tulad ng mga pinaniniwalaan ng matanda. Sa kabilang kanto, sa bahay ng mga Sandoval, may isa ring kahon na iniabot kay Lira. Magkamukha, magkasing luma. Galing sa iisang tao. Hindi sila nag-uusap ni Marco simula bata. Parang may pader sa pagitan ng mga pamilya nila. Isang alitan na hindi nila naiintindihan ang puno't dulo. Ngayon, kahit sa pagluluksa, ramdam niya ang mga tingin mula sa pamilya Reyes. Mga tinging mapanghusga. Gabi, humupa na ang mga tao. Si Marco na lang ang naiwan para magbantay sa kabaong. Ang tanging ingay ay ang pag-aspas ng electric fan at ang mahinang bulong ng mga nagdarasal sa labas. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakalatag sa pulang tela, ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang lumang diary. O kalahati ng isang diary. Balat nito'y gawa sa katad at tila sinadyang punitin sa gitna. Ang mga pahina ay naninilaw na, walang pangalan, walang petsa. Isinara niya ito at itinabi. Susubukan na lang niyang magsulat sa laptop. Kailangan niyang habulin ang deadline. Pero habang nakatitig siya sa blankong screen, isang kakaibang amoy ang biglang pumasok sa ilong niya. Amoy ng sampagwita. Imposible. Walang sampagwita sa loob ng bahay. Ang mga bulaklak sa burol ay mga puting rosas at lilis. Kumunot ang noo ni Marco. Tumayo siya, inikot ang tingin sa sala. Wala. Bumalik siya sa pagkakaupo pero hindi na maalis sa isip niya ang amoy. Bigla, may narinig siya. Isang katok sa pinto, pero hindi ordinaryong katok. Tok, tok, tok. Isang saglit na katahimikan. Tok, tokoy, o. 3 mabilis na katok. Isang paghinto, tapos 3 katok ulit. Sino naman ang kakatok ng ganito ka-weird? Sa ganitong oras, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. Walang tao. Tanging ang madilim na kalsada at ang ilaw mula sa poste ang nakikita niya. Baka guni-guni lang niya. Bunga ng pagod at puyat. Bumalik siya sa laptop. Pero heto na naman. Tok. 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 Pause. Tok. 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 Nanigas siya sa kinauupuan. Hindi galing sa pinto. Ang tunog ay mas malapit. Napatingin siya sa paligid. Ang bawat hibla ng buhok sa kanyang braso ay tila tumayo. Ang tunog, malinaw na malinaw, ay nagmumula sa loob ng aparador niya. Abi sa ano sa kabilang bahay, hindi mapakali si Lira.
Yakap-yakap niya ang kalahati ng diary na natanggap niya. Mas matindi ang epekto sa kanya ng pagkamatay ng kanilang lola. Siya ang paborito. Siya ang laging kinakausap tungkol sa mga anito, sa mga espiritu, sa mga bagay na hindi maintindihan ng iba. Lumapit siya sa maliit na altar sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang lumang litrato ng kanyang lola Adela at dinala ito sa kanyang noo. Isang pagmamano. Gabayan niyo po ako, bulong niya. Hindi ko po maintindihan. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok at kasabay nito ang tunog tok, tok, tok. Saglit na paghinto, tok, tok, tok. Galing sa labas. Sa direksyon ng bahay ng mga Reyes, napahawak siya ng mahigpit sa diary. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuklat niya ito hanggang sa huling pahina. May sulat kamay doon. Iba sa mga naunang sulat, tila minadali, nanginginig. Isang babala. Huwag mong pansinin ang 3 katok. Hindi na niya kaya. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi pa sa sigaw. Nanginginig ang buong katawan. Lumabas si Lyra. Dala-dala ang kalahating diary na parang kalasag. Hindi niya alintana ang malamig na hamog ng gabi. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang malaman. Naabutan niya si Marco sa bakuran, nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Tila nag-iisip ng malalim. Ang mukha nito ay blangko, pero ang mga mata, kitang-kita niya ang takot na pilit tinatago. Yung katok, sabi ni Lyra. Halos pabulong ang boses. Narinig mo rin, di ba? Tumingin si Marco sa kanya at sa isang saglit. Nawala ang pader sa pagitan nila. Tumango ito. Isang beses lang. Sapat na yon. Sa'yo rin? Tanong ni Marco. Oo, sagot ni Lyra. At ito, itinaas niya ang hawak na diary. May babala. Sabi huwag pansinin. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang tibok ng sarili nilang mga puso. Patingin, sabi ni Marco, at inilabas din ang sarili niyang kapiraso sa ilalim ng dim na ilaw mula sa beranda. Pinaglapit nila ang 2 bahagi, parang 2 piraso ng puzzle. Naglapat sila ng perpekto. Ang punit sa gitna ay nag-iwan ng bakas na magaspang, isang sugat sa kasaysayan na ngayon lang muling naghilom. Umupo sila sa isang lumang bangko. Ang dating magkaaway, ngayon ay magkatabi. Pinipilit basahin ang mga nakasulat sa naninilaw na pahina. Ang sulat ay luma, gamit ang mga malalalim na salitang Tagalog na bihira ng marinig. Ito, turo ni Lyra sa isang salita na paulit-ulit na binabanggit. Barangay Silong, Barangay Silong, ulit ni Marco. Walang ganyang lugar dito. Narinig ko na yan sa mga kwento ng matatanda. Pero sabi nila, isa lang iyong alamat. Nagpatuloy sila sa pagbabasa. Mga salaysay tungkol sa isang kasunduan, isang pangako, at isang selyo. Ang selyo ay hihina sa pagpanaw ng huling bantay. Basa ni Marco ng malakas. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang hininga ang siyang huling nagbubuklod dito. Nagkatinginan sila. Ang huling bantay, si Lola Adela. Biglang hinawakan ni Lyra ang braso ni Marco. Ito, basahin mo. Kailangang maisagawa ang ritual, ang pagpapanibago, bago ang ika-40 araw ng kanyang paglisan. Kung hindi, ang selyo ay tuluyang masisira at ang gutom ay makakawala uwasog kung madabasa. 40 araw. Ang bigat ng mga salitang iyon
ay tila isang malaking bato na bumagsak sa pagitan nila. May deadline sila. Isang orasan na nagsimula nang umandar sa sandaling pumanaw ang kanilang lola. Isang malamig na hangin ang biglang umihip, humaplos sa kanilang mga batok. At kasabay nito, isang halos hindi marinig na bulong. Parang isang pangalan na tinangay ng hangin. Pero hindi nila naintindihan. Napayakap si Lyra sa sarili. Tumayo si Marco. Ang pagiging arogante niya kanina ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala. "Pumasok muna tayo," sabi niya. "Magtitimpla ako ng kape." Gisakupan sa kusina ni Marco. Walang nagsasalita habang hinihintay nilang kumulo ang tubig. Isang truce na hindi nila inaamin. Ang init ng tasa ng kape sa kanilang mga kamay ang tanging nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Muli nilang binuklat ang diary, umaasang may makikitang kasagutan. Doon, sa isang pahina, may isang guhit. Simple lang, parang ginuhit ng isang bata. Isang malaking puno na may mga ugat na nakakalat. Isang puno ng balete. Sa harap nito, may dalawang figura. Ang isa ay may hawak na bagay na kumikinang, hugis suklay. Ang isa naman ay may tangan na isang maikling espada, isang balaraw habang nakatitig sila sa larawan. Biglang, click. Namatay ang ilaw sa kusina. Binalot sila ng absolutong dilim. Bago pa man sila makasigaw, narinig nila ang tunog mula sa bahay ni Lyra sa kabilang bakuran. Ang tunog ng pagpatay din ng ilaw. Sabay, kinabukasan, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng kapanatagan. Bagkus, tila mas matalim ang mga anino. Mas mapanuri ang mga tingin ng mga kapitbahay. Ang kuryente ay bumalik na. Pero ang dilim na bumalot sa kanila kagabi ay nanatili sa kanilang mga puso. "Kailangan nating malaman kung ano ang punot dulo nito," sabi ni Lyra. Habang nakatayo sila sa bakuran, pinagmamasdan ang pader sa pagitan ng kanilang mga bahay. "At kanino tayo magtatanong?" sagot ni Marco. May bahid ng pangungutya sa boses. "Sa barangay, Kaptain. Baka ipatawag pa tayo sa mental. May isa pa," bulong ni Lyra. "Si Lola Elara." Ang pangalan pa lang ay nagdala ng kilabot kay Marco. Si Lola Elara, ang matandang manggagamot na nakatira sa dulo ng bayan. Ang sabi-sabi, nakakausap daw nito ang mga hindi nakikita. Pinagkamalan na ring mangkukulam. Pero ngayon, wala na silang ibang pagpipilian. Ang bahay ni Lola Elara ay isang maliit na kubo na halos kinakain na ng mga baging at halaman. Ang amoy sa paligid ay pinaghalong insenso, mga pinatuyong dahon at lupa. Pagpasok nila, isang matandang babae na kulubot na ang balat at may matatalim na mata ang sumalubong sa kanila. "Alam ko kung bakit kayo naparito," sabi nito. Ang boses ay kasing luma ng panahon, hindi sila pinaupo. Ipinakita ni Marco ang diary. Hindi ito hinawakan ng matanda. Tinitigan lang niya ito na parabang isang ahas na handang tumuklaw. "Ang kasunduan ay matagal nang nakalimutan," sabi ni Lola Elara. "Pero hindi ito namamata. Hinihintay lang nito ang tamang oras para maningil." "Anong kasunduan?" tanong ni Lyra. "Anong ibig sabihin ng selyo?" Umiling ang matanda. "May mga bagay na kapag binigkas ay nagkakaroon ng kapangyarihan. May mga pangalan na hindi dapat isinasambit." Tumingin ito ng diretso sa kanilang mga mata. "Isang payo lang ang maibibigay ko sa inyo. Huwag ninyong banggitin ang pangalan ng gutom at huwag ninyong tignan ang may maraming mata. Paulit-ulit lang iyon.
Walang ibang sagot bago sila tuluyang paalisin. Dahan-dahang kinuha ni Lyra mula sa kanyang supot ang isang supot ng pandesal na binili niya kanina. Iniabot niya ito sa matanda. Saglit na natigilan ang matanda. Ang matatalim na mata ay bahagyang lumambot. Kinuha nito ang tinapay. Ang kabutihan ay isang ilaw sa dilim. Bata, pero mag-ingat kayo, ang ilaw ay nakakatawag pansin. Habang pauwi sila, papalubog na ang araw. Ang daan ay masikip at madilim. Isang kakaibang himig ang tila sumusunod sa kanila. Mahina lang, parang plautang gawa sa ilong. Tumingin si Marco sa paligid. Wala namang tao. "Narinig mo yon?" tanong niya kay Lyra. Tumango si Lyra. Ang mukha ay putlang-putla. "Kanina pa." Biglang huminto si Marco. Napatingin siya sa anino nila sa pader. "Lyra, tignan mo." Tumingin si Lyra. Ang anino ni Marco, ang anino niya. At sa pagitan nila, may isa pa. Isang anino na mas mahaba, mas payat, at walang katawan na pinanggagalingan. "Ano yun?" Nanginginig na tanong ni Lyra. "Wala yan." Mabilis na sagot ni Marco. Pilit na pinapakalma ang sarili. Anino lang ng poste o ng puno. Pilit niyang hinila si Lyra palayo. Pagod, gutom, at puno ng takot. Ang tanging gusto nila ay ang makabalik sa loob ng bahay. Pagpasok ni Marco sa sala, napansin niya agad ang diary. Wala ito sa ibabaw ng lamesa kung saan niya iniwan. Nasa gitna ito ng sahig. Bukas, dahan-dahan silang lumapit. Nakabuklat ito sa isang pahina na sigurado silang blanko kanina. Ngayon, may nakasulat na. Ang tinta ay tila sariwa pa. Ang sulat kamay ay magulo at nanginginig, parang ginawa sa sobrang galit o takot. 2 salita lang. "Nakikinig ako." Ang mga salitang "nakikinig ako" ay parang tatak na bakal na ipinantatak sa kanilang mga isipan. Hindi na sila natulog ng gabing iyon. Magkausap sa telepono, binabantayan ang bawat kaluskos, bawat anino. Ang dating magkaaway ay naging magkakampi sa isang giyerang hindi nila naiintindihan. Kinabukasan, binuklat nilang muli ang diary. Pilit hinahanap ang susunod na hakbang. Ang kanilang mga mata ay napako sa guhit ng puno ng balete, sa 2 figura. Sa suklay at sa balaraw. Ang suklay, bulong ni Lyra. Ang lumang suklay na pilak ni Lola. Naalala ko, ipinasama niya sa kabaong. "Ano?" gulat na tanong ni Marco. "Seryoso ka, bakit naman niya ipapalibing yon? Utang na loob, Marco. Huwag mo akong tanungin ng mga bagay na pareho nating hindi alam." Halos pasigaw na sagot ni Lyra. Ang takot at puyat ay unti-unti nang umuubos sa kanyang pasensya. Ang mahalaga, alam natin kung nasaan. At kailangan nating itong kunin. Nagkatinginan sila. Ang ideya ay karumal-dumal. Isang paglapastangan sa libingan ng sarili nilang kamag-anak. Pero ano ang mas masahol? Ang paglapastangan sa patay o ang hahayaang makawala ang kung anumang naghihintay? Gabi. Ang sementeryo ay isang lugar ng absolutong katahimikan. Binabasag lamang ng huni ng mga kuliglig. Dala nila ay isang pala at isang flashlight. Bawat anino ng mga krus at lapida ay tila mga halimaw na nag-aabang. Nakarating sila sa puntod ni Lola Adela. Sariwa pa ang lupa.
Ang mga bulaklak ay nagsisimula ng malanta. "Ako na," sabi ni Marco at kinuha ang pala. Ayaw niyang isipin kung gaano kalapastangan ang ginagawa nila. Ang bawat pagbaon ng pala sa lupa ay parang isang pag-amin sa kasalanan. Habang naghuhukay si Marco, si Lyra naman ay nakatayo sa tabi, hawak ang flashlight. Hindi niya maalis ang tingin sa isang malaking puno ng akasya sa di kalayuan. Pakiramdam niya, may nagmamasid sa kanila. Isang titig na malamig, masinsinan, at hindi sa kanya nakatingin, kundi sa ginagawa nila. Ilang minuto ng nakakapagod na paghuhukay, narinig nila ang isang tunog. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy, ang kabaong. Nanginginig ang mga kamay ni Marco. Dahan-dahan niyang inalis ang lupa hanggang sa lumitaw ang takip ng ataul. Sa tulong ni Lyra, itinaas nila ito ng bahagya, sapat lang para magkasya ang isang kamay. Ang amoy ng bulaklak at nabubulok na laman. Halos masuka si Lyra. "Ako na," sabi ni Lyra, nagboluntaryo. Ako ang apo niya. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa siwang. Malamig, mamasa-masa. Kinapa niya ang paligid ng katawan ng kanyang lola. Ang kanyang mga daliri ay dumdapo sa malamig at matigas na tela ng damit. Dahan-dahan niyang ginalugad ang paligid ng leeg, ng dibdib, hanggang sa sumabit ang kanyang mga daliri sa isang bagay na matigas at may mga ngipin. Ang suklay. Pero hindi niya ito makuha. Nakasabit ito sa buhok. Mahigpit. "Nandito na," bulong niya kay Marco. Nanginginig ang boses. "Pero hindi ko matanggal." "Hilahin mo," sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng tensyon. Pumikit si Lyra. Huminga na ang malalim. Hinawakan niya ng mahigpit ang suklay at hinila. May narinig siyang marahang kaluskos, parang mga tuyong dahon. Hinila niya ulit, mas malakas. Biglang may tumunog. Isang marahang crack. At kasabay nito, ang ulo ng kanyang lola ay tila gumalaw. Bahagyang lumingon sa direksyon ng kanyang kamay sa loob ng kabaong. Isang pigil na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Lyra. Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang suklay. "Anong nangyari?" Takot na tanong ni Marco. "Gugumalaw," halos hindi makapagsalitang sabi ni Lyra. "Marco, gumalaw siya!" "Imposible! Guni-guni mo lang yan! Kunin mo na!" Sigaw ni Marco. Ang takot ay nagiging galit. Sa huling lakas ng loob, muling ipinasok ni Lyra ang kanyang kamay. Nanginginig, kinahapa niya ang suklay at sa isang malakas na hila, tuluyan na niya itong nakuha. Agad niyang inilabas ang kanyang kamay na parabang napapaso. "Nakuha ko na!" Hindi na sila nagsayang ng oras. Mabilis nilang isinara ang takip, tinabunan ang puntod sa paraang magulo at halatang may gumalaw. At tumakbo palayo sa sementeryo na parang hinahabol ng lahat ng kaluluwa doon. Humihingal silang nakarating sa tapat ng kanilang mga bahay. Si Lyra, kahit nanginginig, ay mahigpit na hawak ang suklay na pilak. Malamig ito sa kanyang palad. Kinuha ito ni Marco mula sa kanya. Kahit pagod at nandidiri, kumuha siya ng panyo. Maingat na pinunasan ang lupa at kung anumang nakadikit dito at iniabot pabalik kay Lyra. Isang sandali ng katahimikan, isang pag-aalaga na hindi nila inaasahan sa isa't isa. "Umuwi ka na, magpahinga ka na," sabi ni Marco. Ang boses ay makalmado na nga. Tumango si Lyra at pumasok sa kanilang bahay. Isinara niya ang pinto, isinandal ang likod dito.
at pumikit. Ngunit pagdilat niya, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng lupa. Lupang galing sa libingan, parang may dala silang lupa mula sa sementeryo. Pero mas matindi ang amoy dito sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang sala ay tahimik. Pero pagdaan niya sa harap ng malaking salamin na nakasabit sa pader, napahinto siya. Basag ito. May malaking lamat sa gitna. Kinabahan siya. Nilapitan niya ang iba pang salamin sa bahay. Ang salamin sa banyo. Ang maliit na salamin sa kwarto ng kanyang ina. Lahat basag. Nanginginig siyang bumalik sa sala. Tumingin siyang muli sa malaking salamin. Sa isa sa mga basag na piraso, nakita niya ang kanyang refleksyon. Pagod, takot, pero may mali. Sa likod niya sa loob ng refleksyon, may nakatayong isang anino. Walang muka, walang katawan. Isang purong kadiliman na may hugis ng tao. At dahan-dahan itong itinaas ang kamay na parang anino, na para bang hahawakan siya sa balikat mula sa loob ng salamin. Isang sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Lyra. Napatakbo siya palabas ng bahay, diretso sa bahay ng mga Reyes. Hindi na siya kumatok. Tinulak niya ang pinto na bahagyang nakaawang. "Marco!" Naabutan niya itong nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang diary. Ang mukha ay kasing putla ng kay Lyra. "Ang bala raw," sabi ni Marco. Ang boses ay mahina pero madiin. "Nakasulat dito. Nasa lumang bahay natin sa San Joaquin. Kailangan nating makuha. Wala nang tanong. Wala nang pag-aalinlangan." Ang takot na nakita ni Lyra sa salamin ay sapat ng dahilan para sumunod sa kahit anong sinasabi ng diary. Ang kanilang mga tahanan ay hindi naligtas. Ang terminal ng jeep ay halos wala ng tao. Hating gabi na. Iilan na lang ang mga sasakyang bumibiyahe patungo sa mga karatigbayan. Sumakay sila sa isang jeep na halatang luma na. Ang pintura'y kupas at ang mga upuan ay may mga punit. Puno ito kanina. Pero nang umandar, tila nabawasan ang mga pasahero. O baka hindi lang nila napansin sa sobrang pag-aalala. Umupo sila sa dulo, magkatabi. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga dumadaang poste. Nagbibigay ng paudlot-udlot na liwanag sa loob ng sasakyan. "Pasensya na sa inyo, mga iho," biglang sabi ng isang matandang lalaki na nakaupo sa tapat nila. Ngayon lang nila napansin. Ang kanyang mukha ay kulubot. Ang mga mata ay malalim. "Hindi ko sinasadyang marinig, pero nabanggit niyo ang San Joaquin." Tumangulang si Marco. "Taga roon din ako dati." Pagpapatuloy ng matanda, tinitigan niya sila isa-isa. "Pamilyar ang mga mukha ninyo. Kayo ba ang mga apo ni Adela? Isang Reyes at isang Sandoval?" Nagkatinginan sina Marco at Lyra. Paano niya nalaman? "Ang laking trahedya nang nangyari sa mga pamilya ninyo," sabi ng matanda, umiiling-iling. "Isang alitan na nagsimula sa isang nawawalang anghel. Anong ibig niyong sabihin?" tanong ni Lyra. Ang boses ay halos hindi marinig sa ugong ng makina. "Hindi niyo alam?" Tumingin ang matanda sa bintana na parabang nanonood ng isang pelikula mula sa nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas. Ang mga Sandoval, nagkaroon sila ng bunsong anak. Isang sanggol na babae. Isang gabi, nawala na lang ito sa kanyang duyan. Walang nakakita, walang nakarinig. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Lyra. Hinahanap ng lahat,
pagpapatuloy ng matanda pero walang nakita. Ang huling taong nakitang malapit sa bahay ng mga Sandoval ng gabing iyon ay ang ama ni Marco. Nanigas si Marco sa kanyang upuan. Hindi siya ang kumuha. Mahinang sabi ng matanda. Walang naniniwala doon, pero sa sobrang sakit at galit, kailangan ng isang taong dapat sisihin. At doon nagsimula ang lamat na hindi na kailanman naghilom. Katahimikan. Ang bigat ng kwento ay pumuno sa maliit na espasyo ng jeep. Ito pala ang dahilan. Isang trahedya na naging lason sa pagitan ng dalawang pamilya. Biglang, sa gitna ng katahimikan, ting! Ang tunog ng pagpindot sa para. Pero walang huminto. Walang bumaba. Nagpatuloy lang sa pag-andar ang jeep. Ting! Ting! Paulit-ulit. Na parang sirang plaka. Walang ibang pasaherong natataranta. Tila sila lang ang nakakarinig. Nagsimulang lumingon si Lira at Marco. Kanina lang, sigurado silang may iba pang mga pasahero. Ngayon, sila na lang tatlo. Sila at ang matandang nagkwekwento. Sa sobrang takot, sa hindi malamang dahilan, hinawakan ni Lira ang braso ni Marco. Isang mahigpit na kapit. At sa pagkakataong iyon, hindi ito umiwas. Hinayaan lang niya. Biglang umubo ang makina ng jeep. Umuugong pumapalya hanggang sa tuluyan itong namatay. Isang biglaang paghinto sa gitna ng kawalan. Binalot sila ng katahimikan at ng kadiliman ng probinsya. Manong, anong nangyari? Tanong ni Marco sa driver. Walang sumagot. Pagtingin nila sa harap, walang driver. Walang tao sa upuan ng driver. Nanginginig silang tumingin sa labas ng bintana. Wala sila sa highway. Ang daan ay makitid at maputik. At sa harap nila, sa abot ng ilaw ng headlight ng jeep, nakatayo ang isang dambuhalang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa, humaharang sa kanilang daan. Kinilabutan sila. Ito ang puno sa guhit. Dahan-dahan, lumingon sila sa kinauupuan ng matandang lalaki para magtanong. Pero wala na ito. Ang upuan ay bakante. Naglaho siya na parang bula. Ang katahimikan sa labas ng jeep ay mas nakakatakot kaysa sa ugong ng makina kanina. Walang ibang pagpipilian. Kailangan nilang bumaba. Ang hangin ay malamig at mabigat, dala ang amoy ng nabubulok na mga dahon at basang lupa. Nasaan tayo? Tanong ni Lira. Ang boses ay nanginginig habang yakap-yakap ang sarili. Hindi ko alam, sagot ni Marco. Pilit na pinatatatag ang sarili. Inilawan niya ang paligid gamit ang flashlight ng kanyang telepono. Pero tingnan mo. Itinutok niya ang ilaw sa isang lumang karatula na halos natatakpan na ng mga baging. Kinakalawang na ito at ang mga letra ay halos hindi na mabasa. Maligayang pagdating sa Barangay Silong. Nanigas sila. Ito ang lugar sa diary. Hindi ito isang alamat. Totoo ito. At dinala sila rito. Sinundan nila ang maputik na daan. Sa magkabilang gilid, may mga bahay na gawa sa kahoy. Pero halatang matagal nang inabandona. Ang mga bintana ay basag. Ang mga pinto ay wala na sa bisagra. At ang mga halaman ay gumagapang na sa mga dingding. Isang ghost town. Ayon sa diary, sa dulo ng daan na ito, sabi ni Marco habang sinusubukang basahin ang nakasulat La Diwa sa susaw sa ilalim ng mahinang ilaw. Sa wakas narating nila isang bahay na mas malaki kaysa sa iba.
Pero mas sira, ito na siguro ang lumang bahay ng mga Reyes. Ang gate ay kinakalawang na at nakabukas. Dahan-dahan silang pumasok sa bakuran. Ang pinto ay hindi nakalak. Bumukas ito sa isang marahang tulak kasabay ng isang mahaba at nakakakilabot na langit-ngit. Ang alikabok sa loob ay makapal, sumasayaw sa sinag ng kanilang flashlight. Ang mga muwibos ay nababalutan ng puting kumot na ngayon ay kulay abo na sa dumi, tila mga multo na nakaupo sa dilim. May isang bagay na kakaiba. Ang mga orasan, bulong ni Lyra. Tumingin si Marco. Sa pader, may isang luma at malaking orasan. May isa pa sa ibabaw ng aparador. Lahat ng orasan na makita nila ay tumigil sa iisang oras. 3:17. Hindi nila ito pinansin. Kailangan nilang hanapin ang balaraw. Ayon sa diary, itinago ito sa ilalim ng sahig, sa silid ng pinakaunang Reyes na nanirahan dito. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang sa hagdanan ay lumilikha ng isang nakakabinging alingaw-ngaw. Habang naglalakad sila sa pasilyo, bigla silang napahinto. Isang tunog. Mula sa isa sa mga kwarto, ang tunog ng mga yabag. Mahina, dahan-dahan. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Alam nilang sila lang ang tao sa bahay na ito. "Sino yan?" Sigaw ni Marco, pero ang boses niya ay basag. Tumigil ang mga yabag. Walang ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Natagpuan nila ang master bedroom gamit ang dulo ng isang bakal na natagpuan nila. Sinimulan ni Marco na tanggalin ang isang tabla sa sahig na tila mas bago kaysa sa iba. Sa ilalim nito, may isang baul na kahoy. Mabigat. Puno ng agiw. Pinagtulungan nilang buksan ito. Sa loob, nakabalot sa isang maruming tela, ay isang balaraw. Ang hawakan nito ay gawa sa buto at ang talim ay puno ng kalawang at maitim na mantsa. Nang hawakan ito ni Marco, isang malakas na kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Napabitaw siya. "Anong nangyari?" alalang tanong ni Lyra. "Wala," sabi ni Marco. Pero ang totoo, may nakita siya. Mga imahe na biglang pumasok sa kanyang isip. Isang lalaking kamukha niya, pero mas matipuno at may mga matang nag-aapoy sa dilim. Nakikipaglaban ito sa mga anino gamit ang balaraw. Isang babae na may hawak na kumikinang na suklay. Umiiyak habang gumuguhit ng kung anong simbolo sa lupa. Naramdaman niya ang isang galit, isang lakas, isang gutom na hindi niya maintindihan. Ito ba ang dugo ng aswang na binabanggit sa diary? Habang nakatulala si Marco, pinunasan ni Lyra ang pawis sa kanyang noo gamit ang laylayan ng damit nito. Isang pag-aalala na muling nagpatibay sa samahan nila. "Kailangan na nating umalis dito," sabi ni Lyra. Pero bago sila makatalikod, may napansin si Lyra sa pader ng kwarto. Mga kalmot. Mahahaba at malalalim na para bang ginawa ng isang hayop o ng isang taong desperado. At sa gitna ng mga kalmot, nabuo ang isang pangungusap. Hindi ito pintura. Hindi ito uling. Nabuo ito gamit ang makapal na alikabok sa pader na para bang may isang daliring isinulat ito ngayon lang. "Salamat at dumating kayo. Malapit na akong makalaya." Walang segundong sinayang. Ang mensahe sa pader ay isang sigaw ng tagumpay mula sa kalaban. At sila
Sila ang nagdala ng susi. Tumakbo sila, palayo sa bahay, palayo sa mensahe. Palabas sa abandonadong bakuran, pabalik sa maputik na daan. Pero hindi na sila makabalik. Ang daan pabalik sa kinamatayan ng jeep ay tila humaba, nawala sa kadiliman. Isa lang ang direksyon na parang bukas para sa kanila. Pasulong, patungo sa puso ng Barangay Silong. Hawak ni Lira ang malamig na suklay, hawak ni Marco ang mabigat na balaraw. Ang dalawang bagay na ito ay hindi na mga simpleng artifact lang. Tila mga angkla ang mga ito sa gitna ng isang bagyo na pilit silang tinatangay. At ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang mga puno sa gilid ng daan ay tila nagkakaroon ng mga mukha sa kanilang mga balat. Mga mukhang nakanganga sa isang tahimik na sigaw. Ang hangin na kanina'y tahimik lang ay nagsimulang bumulong. Mahina ka, bulong nito sa tainga ni Lira. Pabigat ka lang, kasalanan mo kung bakit kayo napahamak. Halimaw, bulong naman nito kay Marco. Tingnan mo ang mga kamay mo, uhaw sa dugo, katulad ng iyong ninuno. Pilit nilang hindi pinapansin, pero ang mga salita ay parang mga tinik na tumutusok sa kanilang mga isipan. Bigla, narinig ni Lira ang isang tunog. Ang halakhak ng isang maliit na bata. Napahinto siya sa di kalayuan sa pagitan ng dalawang puno. Tila may nakita siyang isang maliit na figura. Isang batang babae na nakaputing bestida. Sino yan? Tanong niya. Ang boses ay basag. Ang bata ay lumingon. Hindi niya makita ang muka, bewa. Dingi mama. Pero kinawayan siya nito. Isang kilos na nag-aanyaya. Ate, isang boses na parang hangin ang tumawag sa kanya. Ate, laro tayo. Ang nawawalang sanggol, ang kapatid niya. Lira, huwag. Sigaw ni Marco. Nakita ang pagkatulala sa mga mata ni Lira. Wala yan. Guni-guni mo lang yan. Pero si Lira ay parang nasa ibang mundo. Dahan-dahang humahakbang patungo sa aparisyon. Hinawakan ni Marco ang balaraw. Sa isang iglap, naramdaman niya ulit ang gutom, ang galit. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinayaang lamunin siya. Ginamit niya ito. Itinutok niya ang kanyang galit hindi kay Lira, kundi sa kung anumang naglalaro sa isip nito. Labanan mo, Lira. Samantala, napatingin si Marco sa isang maliit na lawa ng putik sa daan. Nakita niya ang kanyang refleksyon, pero hindi ang kanyang mukha ang nakita niya. Nakita niya ang dalawang matang nag-aapoy na pula. Bumalikwas siya nanginginig. Ang halimaw ay totoo. Nasa loob niya. Nakita niya si Lira na halos abot na ang kamay sa aparisyon. Tumakbo si Marco. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lira. Hinila ito palayo sa tukso. Lira, ako to! Sigaw niya. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa dito. Hindi ako aalis. Ang mga salita niya, ang init ng kanyang kamay, ang tila gumising kay Lira mula sa masamang panaginip. Pagtingin niyang muli, wala na ang bata. Puno na lang at dilim. Napahagulgol siya sa bisig ni Marco. Pagod, desperado, pero magkasama. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang bukas na espasyo. At sa gitna nito, ang katahimikan. Isang absolutong katahimikan na mas nakakabingi pa sa anumang ingay. Walang ibon, walang kuliglig, walang hangin. At sa gitna ng espasyong iyon,
nakatayo ang puno. Isang dambuhalang balete. Mas matanda kaysa sa panahon. Ang mga sanga nito ay parang mga butuhang kamay na nakaunat sa langit. Ang mga ugat ay kasinlaki ng mga ahas. Gumagapang at nakapulupot sa lupa na parang mga bantay. Dahan-dahan silang lumapit. May isang bagay sa puno na humihila sa kanila. Isang enerhiya na parehong nakakatakot at pamilyar. Sa makapal na katawan nito, may mga nakaukit, mga simbolo na hindi nila maintindihan. At sa ibaba, may mga salita. Mas bago ang pagkakaukit, pero luma na rin. Ang huling habilin mula sa huling taong sumubok sa ritual. Binasa ito ni Lyra ng malakas. Ang boses ay nanginginig sa malamig na hangin. Hindi ito pinapatay. Ito ay pinapakain at pinapatulog. Bago pa man nila maintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang yun, biglang gumalaw ang lupa sa paanan ni Lyra. Isang malaking ugat ng puno na kanina lang ay parang bato ang biglang pumulupot sa kanyang binti na parang isang buhay na ahas. Marco! Isang malakas na hila at si Lyra ay kinaladkad papunta sa isang madilim na butas sa paanan ng dambuhalang puno. Lyra! Hindi nag-aksaya ng panahon si Marco. Hinawakan niya ng mahigpit ang balaraw at tinaga ang malaking ugat na nakapulupot sa binti ni Lyra. Isang malakas na hiyaw ang pinakawalan ng puno na para bang nasaktan. Ang ugat ay bumitaw. Mabilis na hinila ni Marco si Lyra palayo. Okay ka lang? Tanong niya habang sinusuri ang binti nito. Okay lang ako, sagot ni Lyra. Nanginginig pa rin. Pero pakiramdam ko, may nakita ako sa loob. Hindi na sila nagdalawang isip. Kahit natatakot, bumalik sila sa butas. Inilawan ni Marco ang loob nito gamit ang flashlight. Ang butas ay patungo sa isang maliit na silid sa ilalim ng mga ugat ng puno. Ang silid ay puno ng alikabok at tamag. Sa gitna nito, nakalatag sa lupa ang mga buto, maliliit na buto, buto ng isang sanggol. Hindi, bulong ni Lyra. Tumakbo siya papunta sa mga buto at lumuhod. Sinuri niya ang mga ito ng maigi. Ito ang kapatid ko. Tumayo si Marco naguguluhan. Paano nangyari to? Akala ko ba nawala lang siya? Hindi, sagot ni Lyra. Ang mga mata ay puno ng luha. Inialay siya sa unang ritual, pero pumalpak. Malapit sa mga buto, may nakita si Marco. Isang maliit na clay tablet. Pinulot niya ito at pinunasan ang alikabok. May nakasulat dito sa lumang Tagalog. Binasa niya ito ng malakas. Ang dugo ng bantay ay ang pagkain. Ang awit ng babaylan ay ang pagtulog. Tawagin ang pangalan upang itali. Nabitawan ni Marco ang tablet. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Anong ibig sabihin nito? Ito ang ritual, sagot ni Lyra. Kailangan nating pakainin ito. Kailangan nating patulugin ito. At kailangan nating tawagin ang pangalan nito. Pero ano ang pangalan nito? Tanong ni Marco. Tumingin si Lyra sa mga buto ng kanyang kapatid. Sa clay tablet. Sa mga simbolo na nakaukit sa mga dingding ng silid. At bigla, naintindihan niya. Ang hindi pinapangalanan, sabi niya, kain diwa. Ang kumakain ng kaluluwa. Isang malakas na ugong ang biglang yumanig sa silid. Ang lupa ay nagsimulang manginig. Ang mga ugat ay nagsimulang gumalaw. Kailangan na nating umalis dito, sigaw ni Marco. Pero huli na. Ang butas na pinasukan nila ay biglang nagsara. Ang mga ugat ay nagdikit. Tinatakan ang kanilang daan.
higanteng sanggol at ang ugong ay papalakas ng papalakas. Ang ika-42 araw ay magsisimula sa loob ng 1 oras. Beep, 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 beep. Ang mahinang tunog mula sa digital watch ni Marco ay parang isang martilyo na pumupukpok sa katahimian. 3:17 a.m. Ang simula ng ika-42 na araw. Ang oras ng paniningil. Kasabay ng pagtunog ng relo, ang pag-ugong mula sa ilalim ng lupa ay naging isang sigaw. Isang sigaw ng gutom na nanggagaling hindi lang sa lupa, kundi sa loob mismo ng kanilang mga isipan. Ang mga pader na gawa sa ugat sa paligid nila ay nagsimulang kumislap sa isang mahinang, maberde na ilaw, at ang mga anino nagsimula silang magsalita. "Kasalanan mo ito, Lyra," bulong ng boses ng kanyang ina mula sa isang sulok. "Kung hindi ka lang sana naging mahina, buhay pa sana ang kapatid mo." "Duwag," bulong naman ng boses ng ama ni Marco. "Tatakbo ka lang ba palagi? Tingnan mo ang ginawa mo. Dinala mo siya sa kapahamakan. Ang kaindiwa ay hindi lumalabas. Hindi nito kailangan. Inaatake nito ang kanilang mga kahinaan. Ginagamit ang kanilang mga alaala, ang kanilang pagsisisi, bilang sandata." Napaluhod si Lyra. Takip-takip ang kanyang mga tainga. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi totoo yan. Nakita ni Marco ang paghihirap ni Lyra. Naramdaman din niya ang mga tinik sa sarili niyang isip. Ang kaindiwa ay nag-aalok sa kanya ng isang kasunduan. "Ibigay mo siya sa akin," bulong ng isang boses na kasing lamig ng libingan. "Ang dugo ng babaylan ang pinakamatamis. Kapalit nito, bibigyan kita ng lakas na hindi mo pa nararanasan. Katanyagan, lahat ng gusto mo. Isang tukso, isang lason na gumagapang sa kanyang ugat. Sa isang saglit, nag-aalinlangan siya. Ang kapangyarihan, ang pagtakas mula sa lahat ng ito." Pero nakita niya si Lyra. Nakaluhod, umiiyak, nag-iisa. Ang babaeng kinaiinisan niya noon, ngayon ay ang tanging taong kasama niya sa impyernong ito. Hindi niya ito iiwan. Hinawakan niya ng mahigpit ang balaraw. Ang sakit ng nakaraan, ang galit sa kanilang mga pamilya, ang takot sa loob niya. Lahat ng iyon, tinipon niya. Ngunit sa halip na gamitin ito para sa sarili, ginawa niya itong kalasag. "Lyra!" Sigaw niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Mas malakas kaysa sa mga bulong. Tumingin sa kanya si Lyra. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. "Kumanta ka," utos ni Marco. "Alalahanin mo ang himig na sumusunod sa atin." "Hindi ko alam paano," umiiyak na sagot ni Lyra. "Alam mo," giit ni Marco, "nasa dugo mo yan. Kumanta ka lang, Lyra. Ako ang bahala sa mga anino." Ang mga salita niya, puno ng determinasyon, ay parang isang liwanag na tumagos sa kadiliman ng isip ni Lyra. Tumingin siya kay Marco. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, pero nakita rin niya ang tapang. Huminga siya ng malalim. Pilit niyang inalala ang himig ng nose flute. Ang himig na nakakakilabot pero sa isang banda ay malungkot. At pagkatapos, kumanta siya. Hindi ito isang perpektong awit. Nagsimula ito bilang isang nanginginig na himig. Halos isang bulong lang. Pero habang kumakanta siya, ang himig ay lumalakas. Dumadaloy ito mula
mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang awit na hindi niya alam na kaya niyang awitin. Ang awit ng kanyang ninuno. Ang awit ng isang babaylan. Kasabay ng kanyang pag-awit, itinaas ni Marco ang balaraw. Walang pag-aalinlangan. Sinugatan niya ang kanyang palad. Ang dugo ay tumulo, mainit at pula. Ipinatak niya ito sa pinakamalaking ugat ng puno na nasa sahig. Sa sandaling dumampi ang dugo sa ugat, ang buong silid ay umugong ng malakas. Ang maberde na ilaw ay naging isang nakakasilaw na liwanag. Ang mga bulong ay naging isang kolektibong sigaw ng sakit at galit. Ang kaindiwa ay nasasaktan. Ang awit ni Lyra ay lason sa pandinig nito. Ang dugo ni Marco ay pagkain na nakakapaso. Ngunit hindi tumigil ang pag-atake sa isipan nila. Mas lalo pa itong lumakas. Isang huling desperadong pag-atake. Nakikita ni Lyra ang kanyang kapatid. Ngumingiti. Inaabot ang kamay. Nakikita ni Marco ang sarili sa entablado. Hawak ang tropeyo. Pinapalakpakan ng libu-libong tao. Pero hindi sila nagpatinag. Ang awit ni Lyra ay patuloy. Ang dugo ni Marco ay patuloy na dumadaloy. Hanggang sa unti-unting humina ang mga sigaw. Ang nakakasilaw na ilaw ay nagsimulang maglaho. Ang mga bulong ay naging mga pabulong na panaghoy. Tumigil ang pag-atake. Ang puno ay nagsimulang kuminang sa isang banayad at mapayapang liwanag. Tagumpay, ngunit napansin ni Lyra. Ang dugo sa kamay ni Marco ay hindi tumitigil sa pag-agos, parang hinihigop ito ng ugat. Nanghihina si Marco. Ang kanyang mukha ay namumutla. At ang balat sa kamay niyang may sugat. Dahan-dahan itong nag-uumpisang magmistulang balat ng kahoy. Tumitigas. Kumukulubot. "Marco!" Sigaw ni Lyra sa takot. Tumingin si Marco sa kanyang kamay. Ang proseso ay gumagapang na sa kanyang braso. Nagiging bahagi siya ng puno. Nagiging bahagi siya ng bagong selyo. 1 taon na ang nakalipas. Ang pader na dati naghihiwalay sa bahay ng mga Reyes at Sandoval ay giniba na. Sa lugar nito, may isang maliit na hardin ng mga halamang gamot na laging dinidiligan ni Lyra tuwing umaga. Isang tulay na kawayan ang nagdudugtong ngayon sa 2 beranda. Sa isang tumba-tumba, nakaupo si Lola Elara. Nakangiti habang pinapanood ang dalawa. Matanda na ito at mahina, at sina Marco at Lyra na ang nag-aalaga sa kanya. Ang alitan sa pagitan ng 2 pamilya ay matagal nang natapos. Napalitan ito ng isang sikretong mas mabigat pa sa anumang galit. Isang bigkis na hindi na mapapatid kailanman. Nasa isang mesang kahoy si Marco, nagsusulat, pero hindi na sa laptop. Sa isang makapal at leather-bound na libro, katulad ng diary na nagdala sa kanila dito. Hindi na ito horror para sa isang best-selling na nobela. Isinusulat niya ang kasaysayan ng kanilang lahi, ang kwento ng mga bantay ng Barangay Silong, para hindi na ito makalimutan para sa mga susunod sa kanila. Si Lyra naman, na dati kinamumuhian ang kanyang sakit, ay isa ng ganap na manggagamot. Siya ang nagtatanim. Siya ang gumagawa ng mga lunas. Ang kanyang mga kamay na dati nanginginig sa takot ay mga kamay na ngayong nagbibigay ng ginhawa. Isang gabi, habang tahimik silang 3 na nakaupo sa beranda, umiinom ng mainit na salabat, isang grupo ng mga kabataan na halatang mga turista ang huminto sa tapat ng kanilang pinagsamang bakuran. Mukha silang naliligaw. "Excuse me po," sabi ng isa.
Hawak ang cellphone na tila walang signal. Naliligaw po kami. Alam niyo po ba kung paano makabalik sa highway? Ngumiti si Lyra, isang mangiting kalmado pero may pag-iingat. Wala nang daan pabalik dito sa gabi mga iho, pero pwede kayong magpalipas ng gabi sa lumang barangay hall. Ligtas doon. Habang kinakausap sila ni Lyra, napatingin ang isa sa mga turista sa malayo sa likod ng kanilang bahay. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkamangha. "Wow!" sabi nito, sabay turo. "Ang laking puno ang balete. Pwede po bang magpicture doon?" Napatingin sina Marco at Lyra sa direksyong itinuro. Sa malayo, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo ang dambuhalang puno. Tahimik, natutulog. Ang ngiti ni Lyra ay hindi nagbago, pero ang kanyang mga mata ay bahagyang dumilim. "Pasensya na po," sabi niya sa isang boses na malumanay pero pinal. "Pero sagrado ang lugar na yan. Bawal puntahan." Naintindihan naman ng mga turista. Matapos magpasalamat, naglakad na sila patungo sa direksyon ng luma at abandonadong barangay hall. Naiwan muli sa katahimikan sina Marco at Lyra. Tumingin sila sa isa't isa. Walang salita. Isang pag-unawa lang. At sa pinakahuling sandali ng katahimikan, may narinig silang isang napakahinang himig. Ang pamilyar na tunog ng isang nose flute na tila nagmumula sa direksyon ng puno. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Lyra. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay mula sa unang katok hanggang sa huling himig, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa kanilang paglalakbay sa loob ng madilim at mapanghamong mundo ng Barangay Silong. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang pagbibigay hininga sa mga anino at pakikinig sa mga bulong ng nakaraan. Kasama ninyo, naramdaman ko ang kanilang takot, ang bigat ng kanilang mga kasalanan, at ang tamis ng isang kapayapaang pinaghirapan, sapagkat sa kabila ng lahat ng lagim at kababalaghan, ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na halimaw ay hindi ang mga nilalang na nagtatago sa dilim, kundi ang mga alitan na hindi masabi at ang mga utang na hindi nababayaran. At ang pinakamabisang pananggalang ay ang tapang na magpatawad, ang lakas na maghilom at ang pag-asang matatagpuan kahit sa pinakapusok ng kadiliman. Nais kong marinig ang inyong mga puso. Ano ang inyong naramdaman? Anong mga alaala ang bumalik? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat salita mula sa inyo ay mahalaga. Hanggang sa ating susunod na kwento. Paalam at maraming salamat.